Ang pagsasalaysay sa buhay ni Renato L. Requestas o masigit na kilala ng sambayan ng Pilipino sa tanyag ng ngalang Rene Requestas o Chitae ay tulad ng pagbuklat sa isang makapal na aklat na puno ng mga pahinang may bahid ng luha, pawis at walang hanggang halakhak. Ang ganda mong lalaki! Sa mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko, nagbibiro lang naman ako eh. Siya hindi lamang isang mukha sa telebisyon o isang boses na nagpatawa sa mga sinihan. Siya isang penomeno na sumasalamin sa tunay na kalagayan ng masang Pilipino noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa unang bahagi ng dekada 90. Ang kanyang paglalakbay mula sa madidilim at masisikip na pasilyo ng tenement housing sa Western Bikutan sa Taguig patungo sa tugatog ng tagumpay sa Pinalakang Tabing ay isang epikong puno ng mga detalye na bihirang matalakay sa mga simpleng lathalain. Ipinanganak si Renato L. Requestas noong 22 ng Enero 1957 sa isang payak na pamilya na ang tanging puhunan niyang sipag at pagmamahalan sa gitna ng matinding kakapusan. Sila ay 7 magkakapatid na pinalaki sa loob ng Building 7 Unit 702 ng tenement housing sa Taguig. Ang unit na ito na naging saksi sa kanyang pagkabata ay may sukat lamang na 15 metro kwadrado. Isang espasyong napakaliit para sa isang pamilyang may 9 na miyembro. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mananahi. Ang kanyang ama at ina ay maghapong nakayuko sa kanilang mga makina ng pananahi sa loob mismo ng kanilang maliit na tahanan upang matustusan ang pangailangan ng 7 anak. Sa kabila ng hirap, ang pamilyang Requestas ay hindi kinakitaan ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng Unit 702, natutunan na Rene ang disiplina at ang halaga ng sining. Ang kanyang kapatid na si Remedios o mas kilala bilang Aling Osang ay nagkwento sa vlog ni Julius Babaw na si Rene ay lumaking madasalin at may matinding interes sa musika at pag-arte simula pa noong siya ay umusmos. Bago pa man maging Chitae o Pido sa harap ng mga kamera, si Rene ay sinangsikat na personalidad sa kanilang barangay sa Taguig. Ang kanyang trabaho bago pumasok sa mundo ng pelikula at awit ay ang pagiging isang komunidad na direktor at tagapagturo ng sining. Siya ang nagsilbing haligi ng kanilang lokal na choir kung saan siya ang nagtuturo ng tamang tono at pagtugtog ng gitara. Hindi lamang siya isang miyembro, siya ang utak sa likod ng mga dula-dula ang itinatanghal sa kanilang lugar tuwing may pista o espesyal na okasyon. Siya rin ang nagsilbing mga direktor ng kanilang sinakulo tuwing mahal na araw, isang responsibilidad na nangangailangan ng matinding dedikasyon at kaalaman sa sining ng drama. Ang kanyang pagmamahal sa sining ay umabot sa punto na siya mismo ang gumagawa ng mga tiket para sa kanyang mga dula at personal na namimigay nito sa kanyang mga kapitbahay sa tenement upang matiyak na may manonood sa kanyang mga obra. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, hindi katatawanan ng kanyang ibinida kundi ang kanyang seryosong talento sa pag-arte at pagdidirekta. Maraming hindi nakakaalam na ang kanyang mga galaw at ekspresyon na naging tatak niya sa showbiz ay hinasa niya sa mga entablado ng Taguig hanggang siya ay nagsisikap na makatulong sa kanyang pamilya. Ang pintuan ng showbiz ay hindi agad bumukas ng malawak para kay Rene. Nagsimula siya bilang isang extra at maliit na papel sa telebisyon. Isa sa kanyang mga unang exposure ay sa programang 6 News kung saan ang kanyang kakaibang itsura at natural na galing sa pagpapatawa ay nagsimulang mapansin. Ngunit ang tunay na nagpabago sa kanyang kapalaran ay ang pagkakadiskubre sa kanya para sa pelikulang Tarzan, Shouting Star of the Jungle noong 1989. Dito niya nakatambal si Joey De Leon at dito rin sinilang ang karakter ni Chitae, ang kanyang linyang Chitae, ganda lalaki ay mabilis na kumalat at naging bukang bibig ng bawat Pilipino. Ang pagiging bungi, ang payat na pangangatawan at ang tila laging bagong gising na buhok ay hindi naging hadlang upang tanggapin siya ng publiko. Sa halip, ito ang naging susi niya upang maging the most and likely leading man. Ang kanyang pagiging natural at ang kanyang kakayahang magpatawa na hindi pinipilit ang dahilan kung bakit siya minahal ng masa. Nakita ng mga Pilipino sa kanyang kanilang mga sarili, ang isang ordinaryong tao na sa kabila ng pisikal na kapintasan ay kayang maging bida at magtagumpay. Ang kasikatan na rin ay lalong lumiyab nang ipareha siya kay Chris Aquino sa pelikulang Pido Dida Sabay Tayo noong 1990. Ang kombinasyon ng isang masa na komedyante at ang Queen of All Media na anak ng dating Pangulo ay naging isang napakalaking tagumpay sa takilya. Ang kanilang chemistry naging usap-usapan at dito nagsimulang lumabas sa mga kontrobersiya tungkol sa kanilang tunay na ugnayan. Marami ang naniniwala na mayroong namumong pag-ibig sa pagitan ng dalawa lalo na't madalas silang makitang masaya sa piling ng isa't isa sa mga promosyon ng pelikula. Gayunpaman, sa likod ng mga chismis na ito, mayroong mga mas malalim at mas masalimuot na issue sa buhay ni Rene. Ang unang malaking kontrobersiya sa buhay ni Rene ay ang tungkol sa kanyang mga naging karelasyon at ang plano niyang pagpapakasal. Marami ang nagkakalang habang buhay niya siyang mananatiling binata dahil sa kanyang imahe, ngunit lingid sa kalaman ng nakararami,
Si Rene ay mayroong isang kasintahang Hapon na balak na niyang pakasalan bago siya pumanaw. Ayon kay Aling Osang, dinala ni Rene ang babaeng ito sa kanilang tahanan sa Taguig upang ipakilala sa pamilya. Kitang-kita ang seryosong intensyon ni Rene na bumuo ng sariling pamilya sa ibang bansa. Ngunit ang planong ito ay nahadlangan ng kanyang biglaang pagkakasakit at kamatayan. Ang babaeng ito ay nanatiling nasa tabi ni Rene hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay at siya rin na naging sentro ng ilang diskusyon tungkol sa mga gamit na naiwan ng komedyante. Ang pangalawang kontrobersiya ay ang tungkol naman sa kanyang inampong anak na si Kristine o si Michael May sa tunay na buhay. Maraming spekulasyon ang lumabas kung sino ang tunay na magulang ng bata at bakit pinangalanan nitong Kristine, isang kombinasyon ng pangalan nila ni Chris Aquino. Sa loob ng maraming taon, naging palaisipan sa publiko kung may biological ba na anak si Rene. Nilinaw ng kanyang pamilya sa panayam ni Julius Babaw na si Kristine ay inampon ni Rene noong ito ay sanggol pa lamang dahil sa kanyang pagnanais na magkaroon ng katuwang sa buhay at tagapagmana. Si Kristine ay pinalaki ni Aling Osang at ng kanilang ina sa tulong ng pinansyal ni Rene. Sa kasamaang palad, si Kristine ay pumanaw na rin noong taong 2023 sa edad na 32 dahil sa sakit na nagtapos sa linya ng pamilyang nais buhay ni Rene. Pangatlo sa mga kontrobersiya ay ang kanyang pagpasok sa politika noong 1991. Tumakbo si Rene bilang konsehal sa Taguig at pinalad na manalo dahil sa kanyang tindi ng impluwensya sa masa. Gayunpaman, ang kanyang panunungkulan ay hindi naging madali. Binati ko siya ng kanyang mga kalaban sa politika at sinabing wala siyang kakayahang mamuno dahil sa kanyang pagiging komedyante. Sa kabila nito, pinatunayan ni Rene na ang isang batang tenement ay may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Ang isyong ito ay nagdulot ng matinding stress sa kanya na ayon sa ilan ay isa sa mga naging dahilan ng paghina ng kanyang resistensya. Ang pang-apat na kontrobersiya ay ang tungkol sa kanyang mga kaibigan o barkada na naging dahilan ng kanyang pagkaubos ng pera. Noong siya ay nasa rulok ng tagumpay, si Rene ay kilala sa pagiging sobrang bukas palad. Ayon sa kanyang kapatid, naging kahinaan ni Rene ang mga taong nakapaligid sa kanya na sinasamantala ang kanyang kabaitan. Madalas siya magdala ng malalaking grupo ng mga kaibigan sa Baguio kung saan siya ang gumagastos sa lahat, mula sa hotel, pagkain hanggang sa luho ng mga ito, habang ang kanyang sariling pamilya ay kailangan dumaan sa pakiusap bago matulungan. Ang kanyang mga barkada ay nakakakuha ng pera sa isang iglap lamang. Ang labis na pagtitiwala na ito ay nag-iwan sa kanya ng kakaunting ipon nang siya ay magsimulang magkasakit. Panglima, at ang marahil pinakamisteryosong kontrobersiya ay ang tungkol sa mga kwentong paranormal na bumalot sa kanyang huling sandali. May mga ulat na isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok ang palaging nagpapakita kay Rene sa kanyang huling bahay sa Fairview. Isang manggagamot ang nagsabi sa pamilya na mayroong espiritu na nagkagusto kay Rene at nais siyang kunin. Sa gabi ng kanyang kamatayan, habang si Rene nasa ospital, ang kanyang mga kapatid na nasa kanilang bahay ay nakakita ng isang anino ng babaeng lumabas sa kanilang gate at biglang naglaho. Kasabay ng sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag na pumanaw na si Rene. Ang kwentong ito ay nanatiling bahagi ng urban legend sa industriya ng pelikula na nagpapakita ng misteryosong bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang dahilan ng maagang pagpanaw ni Rene Requesta sa isang masakit na katotohanan na may kinalaman sa kanyang naging estilo ng pamumuhay. Simula pa noong siya ay binata sa tenement, naging bahagi na ng kanyang routine ang pag-inom ng alak. Ang bisyong ito ay nagpatuloy kahit noong sikat na siya, dala na rin ang pagod sa shooting at pakikisama sa mga barkada. Noong Hulyo 1993, matapos ang isang shooting sa Antipolo, umuwi si Rene sa kanyang bahay sa Fairview na lanta ang katawan. Doon ay naganap ang isang insidenteng ikinagulat ng kanyang pamilya. Sumuko siya ng napakaraming dugo na ayon kay Aling Osang ay umabot sa galong-galong dami. Agad siyang isinugod sa isang ospital sa Quezon City. Sa mga unang araw ng kanyang pagkakakonfine, tila bumubuti ang kanyang kalagayan. Nagagawa pa niyang makipagbiro sa mga nurse at doktor, ngunit ang kanyang katawan ay tuloy nang bumigay dahil sa komplikasyon ng tuberculosis at liver cirrhosis o pagkasira ng atay dahil sa alak. Noong ika-24 ng Hulyo 1993, sa edad na 37, tuloy nang namaalam ang hari ng komedya. Ang kalagayan ng kanyang pamilya matapos ang kanyang kamatayan ay dumaan sa matinding pagsubok. Marami ang nag-akalang nag-iwan siya ng napakaraming kayamanan, ngunit dahil sa mga naunang kontrobersiya sa kanyang mga barkada at sa mga gamit na kinuha ng kanyang huling nakasama, ang pamilya ay naiwan na may kakaunting resources. Lumipat ng kanyang mga kapatid mula sa Taguig patungo sa Cainta, Rizal upang doon magsimula ng bagong buhay na malayo sa ingay ng Maynila. Sa kasalukuyan, 3 na lamang sa 7 magkakapatid ang natitirang buhay, kabilang si Aling Osang na siyang nag-aalaga sa mga alaala ni Rene. Ang kanyang inampong anak na si Kristine wala na rin, kaya't ang pangangalaga sa mga labi ni Rene ay naiwan sa kanyang mga kapatid. Isang mahalagang detalye na ibinahagi sa vlog ni Julius Babaw ay ang naging kalagayan ng puntod ni Rene.
Sa loob ng maraming taon, siya'y nakalibing sa Manila Memorial Park, ngunit dahil sa layo nito at sa hirap sa pananalapi, hindi na mabisita at maalagaan ng pamilya ang kanyang puntod. Noong Pebrero 2025, sa pangunguna ni Julius Pabaw at sa tulong ni Mayor Kit Nieto ng Cainta, isinagawa ang paghukay sa mga labi ni Rene at ng kanyang mga magulang. Ang mga buto ay dinala sa isang krematorium sa Cainta upang gawing abo. Ang emosyonal na sandaling ito ay naging hudyat ng pagbabalik ni Rene sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga abo ay kasalukuyang nasa pangangalaga ni Aling Osang na nagsabing sa wakas ay magkakasama na sila sa isang tahanan. Ang buhay ni Rene Requesta sa isang paalala ng katanyagan ay panandilian lamang. Ngunit ang tunay na sining at ang pagmamahal sa pamilya ay mananatili habang buhay. Siya isang taong nangarap, nagtagumpay at nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang komedyanteng nawala ng ngipin. Ito ay tungkol sa isang direktor, isang kapatid, isang ama at isang leader na ninais lamang mapangiti ang kanyang kapwa sa kabila ng sarili niyang mga pasanin. Si Rene Requestas ay mananatiling simbolo ng ganda lalaki sa puso ng bawat mamamayang nangarap na mula sa putikan ay makakabot din sa mga bituin. Ang kanyang paglalakbay mula sa masikip na Unit 702 ng tenement patungo sa rurok ng pelikula hanggang sa kanyang pagbabalik sa Cainta bilang mga abo ay isang ganap na sirkulo ng buhay. Ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga tagumpay at ang kanyang mga kontrobersiya ay bahagi ng kasaysayan ng kulturang Pilipino na dapat nating kilalanin at pahalagahan.